What's up mga ka-spicy? So ayun nga, nandito po tayo ngayon para ikwento kung paano ko siya na-create etong pastilli na to. Ayun nga guys, nag-upisa po talaga kami ng kapatid ko na magtinda talaga ng fried noodles. Yung pang Hong Kong style po yun, yung kasi alam ng kapatid ko kung paano gumawa. Talagang napagod kami parehas na dahil sa nakakapagod talaga ang pagtitinda nun ng fried noodles kasi hindi talaga yun yung talagang para sa amin. So until na isang customer namin na nag-request nga ng chili garlic ko, yun, doon ako natuwa dahil parang na-appreciate niya talaga yung yung chili garlic ko. Yun, doon ko na pagtuloy-tuloy na mag-chili garlic na lang talaga ako kasi total mas malakas yung inibili nila yung chili garlic ko. So yun, naano ko na lang, nilet go ko na talaga yung fried noodles nun. Kasi dalawang po kasi yung business ko na nag-chili garlic ako tapos nagpa-fried noodles pa ako. So yun, kailangan mag-focus ako sa isang product. So yun, syempre pangarap ko naman talaga magkaroon ng sariling product. Ito yung point na nakuha ko na talaga yung pastilli noon. Then, para gusto ko lang talaga maging perfect palalo yung pastilli, may 5 tao to talaga akong kinuha talaga na tester. So, yung mga lasa nila po talaga is imported talaga, as in imported. So, yung una ko talaga tester, talagang nagreklamo talaga siya sa akin dahil sobrang laki nga daw po ng aking paminta. So, yun nga yung parang dahil po sa kanya na, so marami din ako nalaman kung ano yung mga, so yun, sa kanila pa lang 5 ang sinubukan ko po talaga sila na doon ko nga matanggapin yung mga critics bago ko i-ibenta sa market, bago ko i-ibenta sa ganun. Pinerfect ko muna sa kanila, sila muna yung pinag-aralan ko paano ko ma-perfect yung recipe ng pastilli guys. So yun nga, yung pastilli guys, sobrang hirap ng mga pinagdaanan ko dyan. Nandun yung critics na, like, ayun, the point na yun nga, yung critics na sa akin nila, lima na yun, limang tester ko na yun, like, sobrang sasakit ng mga sinasabi nila, as in, ito, ganito, ganyan, ito. Siyempre, bago ko na yung mga ganun, inisip ko, timbangin yung mga recipe, yung mga ingredient, timbangin para matutunan ko kung paano ko maipapantay. Yung lalo na yung isa ko pang tester, sobrang special niya sa akin. As in, sinabi niya sa akin na mahirap talaga yan, kailangan hindi maiiba yung lasa mo yan. Kapag naiiba yung lasa ng chili garlic mo, mawawalan ka ng customer. So, siya yung talagang naging inspiration ko dahil doon. Talagang kada namin na titikman niya nga, dahil nga sa sobrang niya, sa akin, concern niya noon that time sa akin, sobrang na-appreciate ko talaga yung tulong niyan. Kung hindi dahil din naman sa kanya, hindi ko rin na ma-perfect talaga yung recipe. Then yung isa pang mga tester ko, like, sobrang sakit din ng mga sinasabi nila dati, paano ko ma-perfect yung recipe nito. So, talagang, ang sasakit talaga ng mga sinasabi nila. So, nandun ko na perfect yung, igagrams ko na to, igagrams ko na yung ganyan, para hindi magbago yung lasa. So, yun na, hanggang sa dumating yung point na, ito na, perfect ko nga yung recipe ng bago ko i-market, bago ko binenta ng lahat, pinost sa mga ganitong social media, inano ko na muna, pinag-aralan ko po talaga ng maigi yung pastilli. Ayun nga, yung sila po yung naging ko po na mga 5 tester ko na yun. Then, pagdating na panahon, malalaman naman natin kung sino-sino sila. So, yun nga, siyempre hanapin ko din naman yung mga yan kahit anong mangyari kasi sila talaga, kung di dahil sa kanila, hindi mape-perfect ang recipe ng pastilli kasi sobrang thank you ko talaga sa kanila at kahit anong mangyari, dadating yung panahon na siyempre hindi ko makakalimutan sila. And then, ayun nga, yung recipe nito, hindi siya basta-basta talagang ginawa-gawa na lang yung chili garlic. Ang dami ko talagang pagsubok na dumating sa buhay ko bago ko na perfect talaga yung recipe. Yung temperature niya, hindi siya basta-basta lang na ganun, kailangan meron siyang then yung timer, kailangan ko yun magawa, yung timer na yun. And then yung may akong mali na nagawa nung nisimulan ko pa lang yung pastilli. So sobrang dami kong pagsubok nun na dumating talaga sa akin bago ko siya talaga ma-perfect yung recipe. Andun yung point na wala talaga akong alam mo yung down na ako, dumating ako sa point na lagi ako nagkakasakit dahil sa sobrang stress ko nga din. Then bawal talaga ako syempre sa dahil din naman sa sakit ko ganun. Sa point na parang syempre ang dami-dami kong pagsubok na dumating, ang dami-dami kong iniisip-isipin mo. Ako pa nag-e-edit, ako pa nagluluto, ako pa yung magre-repack, magsisil, di ba? Ang dami kong ang dami magmo-model pa ako pa yung ang dami kong ginagampanan dito sa produkto na to. As in, dito ko nasubukan lahat yung, alam mo yung mga pinag-aralan ko before, yung mga ganyan, dito ko lahat, pinasok ko na lahat dito kasi ito na yung huling produkto na ipopromote ko nga. Siyempre, wala akong ibang gusto kong i-promote. Then, siyempre, dito talaga ako sa original na ginawa ko at recipe ko. Then, yun, talagang pinagmamalaki ko tong product na to. As in, sobrang solid talaga. As in, sobrang sarap. As in, hindi ka magsisisi dito sa lasa na to. Dahil talagang pinaghirapan talaga yung recipe nito, guys. Sobrang lahat ng mga pagsubok na dumating sa akin, nandito na talaga lahat. As in, alam mo yung may dumadating ka na sa point na nadadown ka na pero ina-up mo pa rin yung sarili mo kasi nandun yung pangarap mo, nandun yung mo para sa makatulong ka sa lahat. Kasi alam mo yung kaya nakakatulong siya sa lahat nandun yung benefits niya. Syempre yung bawang nito, yung sili nito.
natural ingredient talaga siya. Talagang maganda talaga siya sa katawan. Hindi siya basta-basta na parang nakakasama. Syempre, andun yung although na huwag ka mapapasobra dahil syempre lahat ng sobra nakakasama talaga. So yun nga, sakto-sakto lang kung anong kaya mong kainin, ganun lang din. Hindi mo kailangan na isobrahan yung lasa, yung paglalagay mo sa pagkain mo. Sakto lang din, ganun lang, lahat ng bagay dapat sakto lang, hindi sobra, laging nasa tama lang. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay or mga ganito, mga palagpasin na lang natin yung mga masasamang nangyari, like ganyan, talagang pagsubok na dumating sa buhay ko bago ko na perfect talaga yung recipe niya. So, yung pagluluto pa lang niya na sobrang tagal talaga, kailangan talaga masinsinan at talagang mahabang pasensya mo. So dapat mahal mo talaga yung product mo, kaya talagang tiis talaga, as in, hanggang sa ayun na nasanay na lang talaga ako sa araw-araw na ginagawa ko, na palagi kong hanggang sa dumating na perfect ko na nga lahat. Then yung paano yung ligid ko, kasi kung gaano daw talaga kasarap ang paschili ko. So yun nga, sobrang thank you talaga ako sa mga paschili lover ko, lalo na sa mga yan. Talagang hindi sila napapagod sa suporta sa akin. Sobrang thankful talaga ako sa inyo guys. Sobrang nang dahil sa inyo, nagkaroon ako talaga ng confidence dito sa product na to, dahil talagang kapag nagkakasakit ako, talagang inaano nyo ako na kaya mo yan, ganun mo, laban lang, kaya mo yan, ganun. So thank you talaga. Wala kaming paschili kapag wala ka, ganun yun. Thank you talaga ako sa lahat-lahat ng mga tulong talaga ng mga paschili lover ko. So paano basta-basta biniblend na ganun lang, or kailangan ibang klase sila, parehas yung bawang at saka sili na iba talaga. Naging naging lesson learned ko talagang bago ko na perfect talaga lahat ng pastilli. Ang dami kong munang pagsubok ko na kailangan talaga is malaman ko kung ano yung para sa akin. So ito na, nakita ko na ngayon para sa akin yung pastilli. Sa dami-dami kong ginawa sa buhay, na ilang taong kong inanap, kasi dati pa lang nangangarap nga ako na magkaroon ng sariling produkto. Andun yung part na lagi kong iniisip na ano ba yung talagang para sa akin, ano ba talaga yung produkto ko, ano ba talaga yung pinakagusto kong mangyari sa buhay ko. So ito nga, nagkaroon ako ng dahil po sa mga taong nasa paligid ko, nalaman ko po yung kung ano talaga yung para sa akin. Kasi hindi talaga ako mahilig magluto, hindi talaga ako marunong magluto. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko mangyayari sa akin na bakit ako magiging diba? Yung creator ng isang kung hindi naman din ako ng mga ganito nakatapos ng ganyan, ng mga pinag-aralan yung ganyan. So hindi ko pinag-aralan in school to, or talagang self lang talaga, learning ang ginawa ko. So yun nga, yung naging daan din naman ng buhay ko nito, dahil napunta din ako sa lugar na parang, alam mo na, yung parang gano'n na doon ko din na-realize yung mga dapat kong gawin. Talagang doon ko na sinulat at yung lugar na yun na dito ko ganyan, dadating ako sa part na pag nagawa ko yun, na gagawin ko to, ito yung dapat kong gawin kasi ito yung para sa akin. Andun na yung gano'n, at saka na-realize ko dun sa lugar na yun na parang, yun nga, nagkaroon ako ng part na parang, okay, kailangan magawa ko to, kailangan maano ko to, kasi kailangan maging successful ako. Dumating ako sa point na sana magawa ko to. Kasi para sa akin, successful na din ako kasi na-success ko yung recipe talaga nito ni Paschili. So sana marami pa akong maging mas-successful pa dito sa mag-abang sa lahat ng journey ni Paschili. So ayun nga, naging thankful talaga ako ng sobra-sobra sa inyo, kasi kung hindi dahil sa inyo, wala din ako dito, wala ako ngayon at wala akong confident, di ba? Andun ako naging ngayon at wala pa rin ginagawa sa buhay, walang pangarap. So ayun, kung hindi dahil sa inyo, nagkaroon ako ng ganun, at nagkaroon ako ng magandang buhay ng dahil sa inyo, at nagkaroon ako ng pangarap. Sana mas more on maging successful si Paschili, at marami pa siyang may experience na tao, marami pa maka-experience sa kanya. So ayun nga, thank you so much talaga mga Paschili lover, na sana huwag kayo mapapagod sa support na doon sa akin guys. Sana maging lang kayo, dyan lang kayo, antabayanan niyo lagi lahat ng ginagawa ni Paschili, lahat ng niya, at dumating din sa point na ilang taon na dumating man siya, mapahaba niya yung sistema niya, like yung ganun, gagawin ko ang lahat para din naman sa kanya, and yun lahat magiging malakas ako, at yun nga, magpapagaling ako kung ano man mga nararamdaman ko, ganun. Kayo po ang naging inspirasyon ng Paschili, mga Paschili lovers. Sana salamat po sa inyo, at ingatan niyo po lagi ang sarili niyo. At ayun nga, kapag kumain kayo ng Paschili, minimize lang din, at saka huwag masyado sobra, sakto lang din, at para hindi masobrahan at hindi rin magkaroon ng hindi makasira sa kalusugan natin yun. At sana maging mag-thank you lagi sa araw-araw, and yung mga taong nasa paligid natin, mahalin natin, at sino man na magmamahal sa atin, mahalin pa rin natin, na kahit may problema o nagkaroon man ng problema, palagi natin tatagaan, ingatan ng mga tao na sa paligid natin. Then yun nga, sila maging inspirasyon na rin sa buhay. Ako, na lagi akong, although na nagkakaroon ng problema or something, siyempre nasusolusyonan pa rin, at ginagawa ko pa rin ng paraan. Sa ngayon kasi, ang dami ko pang gagawin, ang dami ko pang asikasuhin para dito sa Paschili. So sana, antabayanan nyo lahat ng about kay Paschili, mga Paschili lover, na lagi mag-iingat kayo lagi. Thank you so much pa rin. Sana sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa atin, maging matatag lang tayo guys. Ayun nga, tatagal lang natin lagi, kasi maging mabuti lang tayo, at wala tayong ibang tinatapakan na tao at inaano na tao. So ayun nga, thank you so much lagi sa inyo. Sana mas mahaba pa ang mapunta ni Paschili, at mas marami pa maka-experience sa kanya ng sobra. And yun, thank you so much po guys.